Brad, sa pag-visit. I hope and pray, welcome ka, and we're so happy na kasama ka namin every Sunday. And of course, no, I believe happy din si mama mo na may kasama siyang anak dito, no? So please, Nanay Hilda, wala ngayon, no? Wala si Nanay Hilda. Pray natin. And of course, nakahabol ang Rebilla couple, andyan sa likod, Brother Kenneth and Sister Maymay. Amen. Sayang di sila nakasama sa atin, sa ating baptism, kaya nagkatrangkaso si Sister Maymay, na timing, Pastor Surigid, ay natrangkaso ang wife ko. So, siguro, next time na lang, candidate din ito sila sa baptism. No? So, let's pray for them, mga kapatid. Okay? At for your information pala, siguro ang iba sa inyo alam na about kay Dandan. No? So, si Dandan, kinuha na po ni Lord last Thursday morning. No? Yung anak ni Pulmano, Brother Rodel and Sister Laylay. So, Thursday morning, nasa hospital, na-admit daw sa hospital. I don't know kung doon ba sa hospital siya na Okay? Kaya please pray sa Pulmano family. Kaya gi-stop na kasi yung dialysis. So, alam mo, pag dalawang kidney na ang sira, bar down, nag-collapse, tapos herbal, di naman talaga herbal yan. Kahit anong herbal pa yan, basta dalawang kidney na tapos malala, wala nang epekto. It's too late na. Kaya kung pwede lang, ingatan talaga natin ating kidney, kaya napakamahal yan na organ. Milyon po yan ang bili pag matransplant ka. Milyon bago ka magkaroon ng kidney transplant. Kaya sa mga mahilig mag-soft drinks, maaga pa lang, soft drinks na, hinay-hinay kayo, Brad. No? Mahilig magkubra. No? Grabe yan. Hindi lang kidney sisirain, pati ang iyong intestine. Pwedeng sirain yan. Mahilig sa junk foods, mahilig sa juice, mga milk tea na yan. Isang factor din yan makakasira sa kidney. No? Kaya, before it's too late, no? Ay mahirap, mahal ang dialysis, kaya sabihin mo pa, libre ang dialysis. Pero ang pag-prepare pa lang ng tubo, pagtapos dito, no, pag dito na, wala na, waiting ka na lang, kasi tubo na. Kaya mahalin natin ating kidney, no, ating organ, ingatan po natin. Okay, please pray for them sa Friday daw. Mga members, kung may time kayo bukas, mag-visit tayo, no, tomorrow night, sa Pulmano family. Punta lang kayo sa bahay, sabay-sabay tayo. Kahit atong, di man may deny, naging member din sa ating church yan sila. No? So, you know what, na-miss ko rin si Dandan, kasi pag si pastor yan, opo pastor, bakas to magsulwining, kahit siya lang isa. Wala, lakat-lakat, kahit ang itsura, kahit walang partner. Yun na bata. So, salamat din na pinahinga na siya ng Panginoon. Alright, so tayo please. Okay, meron yung atong clicker natin. Okay, Okay, mga previous years, na-preach ko na ito, pero nais ko lang ulitin, mga kapatid, para din for the benefit sa ating mga members, na mga baguhan at challenge sa ating lahat din po. 2 Timothy chapter 3, verse 14. 2 Timothy chapter 3, verse 14. Sulat ni Apostle Paul kay Timothy, as kanyang mentor, gi-challenge siya, gi-encourage po siya dito ni Apostle Paul. 2 Timothy chapter 3, verse number 14. 3:14. Alright, nakita na? Okay, sabay-sabay nating basahin ang verse. Read. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. So ang ating message this morning is, but continue thou. Okay? But continue thou, mga kapatid. Shall we pray? Father, we thank you this morning. We thank you sa privilege maka-worship kami. Thank you, Lord, sa good weather. And sana hindi magulan until mamayang hapon. I pray, bless you, Lord, ang message na sana makapagbigay encouragement, mamotivate kami, mapush kami, maging on fire kami, Lord, sa pagpapatuloy. Because your desire, hindi kami mag-stop. Sa halip, magpatuloy kami.
Kaya I pray this morning, bigyan niyo wisdom and strength and knowledge ang iyong servant as he preaches your word. Bless your people, prepare their hearts and minds sa pagtanggap ng mga mensahe niyo po sa amin. This I pray in Christ's name. Amen and amen. Thank you. Guys, sabi ni Paul, but continue thou. Now, that's the first phrase na ating mabasa. Now, yung phrase na yan, yung word na yan, very, meaty po siya. May mensahe po siya sa atin. Kaya bakit po, pag sinabing, but continue thou, anong ibig sabihin? Number one, it is a word of command. It is a command. Okay? Utos ng Diyos sa atin na magpatuloy tayo. Amen po ba? Yes, mag-continue tayo. Hindi siya nag-beg. Hindi nag-beg si Paul. Hindi siya nag-suggest. But very strong ang kanyang message. But continue thou. No? Sa anong area si Paul o si Timothy dapat? In the things which thou hast learned and hast been assured of. Yung mga bagay na tutunan mo sa akin, yung mga bagay tinuro ko sa iyo, sabi ni Paul, ipagpatuloy mo. No? Pagpatuloy mo. So the same instruction sa atin, inutusan tayo ng Diyos na magpatuloy. Amen? Ikaw at ako ay require ng Panginoon na magpatuloy. Number two, not only it is a word, it is a command, but also it is a counsel. No? It is a counsel. Advice ni Paul. Maybe si Timothy, medyo alanganin siya. Maybe intimidated siya. Kay bata pa siya. Gahandle sa church ng Ephesus. May mga senior sa kanya. And this time, single pa si Timothy. No, bata siya. So, alanganin siya. Pero dito, si Paul, gi-challenge siya. O gi-counselan siya. Timothy, patuloy ka. Huwag kang mag-stop. Huwag kang magpa-intimidate. May authority ka galing sa Diyos. So, ang authority mo hindi galing sa tao. Maybe, yung ibang members mas matanda sa iyo, mas may alam sa iyo, but when it comes to spiritual aspect, mas lamang ka. Kaya magpatuloy ka. Yun ang challenge yun ang counsel ni Paul sa kanya. Okay? Next, what? Not only it is a command, it is a counsel, but also it is a challenge. So sa ating lahat ngayong umaga, gi-challenge din po tayo katulad ni Timothy, na ikaw at ako ay dapat magpatuloy. Amen po. Gi-challenge tayong lahat. Hindi po kalooban ng Diyos na mag-stop tayo. Yes, may mga problema. Yes, may mga trials along the way sa ating Christian life po, but not an excuse na tayo po ay mag-stop. Okay? Gi-challenge tayo ng Diyos. Continue. Gi-challenge siya ni Paul, continue daw. And number 4, it is a word of commendation. Ang pagpapatuloy, kapatid, ay isang gawain na commendable. O, commendable, kapuri-puri. No, kalugod-lugod. And by the way, sa buhay estudyante, sino bang binibigyan ni Lord, binibigyan ng recognition? Ang ga-stop ba o nagpatuloy? Ang nagpatuloy, amen? Yung hindi nagbubulakbo na kahit ga-struggle. Di ba yung mga teacher kahit hindi masyadong nag-participate sa oral o whatever, mga exams, mga projects ang estudyante, pero pag laging andyan, walang absent, di ba maawa ang teacher? No? Kasi yung presensya niya, yung pagpupursige niya, na wala siya ga-absent kahit walang baon. Ganon ang motivation niya. Patuloy lang siya. Ang teacher maawa, kahit sige na lang kasi nakita ko itong batang ito talagang pursigido sa buhay. So ganon din sa Panginoon sa ating aspeto. Ang Panginoong Diyos pag nakita tayo, no, nagpapatuloy, hindi natin ginadahilan yung mga struggle natin sa buhay. And of course, i-commend ng Panginoong Diyos yan. Kaya sabi ni Paul, but continue thou. It is a command. It is a counsel. It is a challenge. And it is a commendation sa atin. Okay, next. Okay. Now, bakit? No? Kanina, na-learn natin what? May mga reasons. Ito naman, why? Bakit kaya? Anong reason? Bakit ka magpatuloy? Bakit ako magpatuloy? At bakit tayo magpatuloy? May dahilan po mga kapatid. Okay? Reason number 1, because I am saved by God. Ligtas ka na eh. Hindi sinabihan ng Diyos na magpatuloy yung mga hindi ligtas. Ang gi-expect ni Lord na magpatuloy yung mga anak ng Diyos, yung mga saved.
Yung mga child of God, amen? If you consider yourself this morning that you are saved, wala kang reason na hindi magpatuloy. Yung ganing mga unsaved, grabe ganing kapursigido. Unsaved gani yun Hindi nila alam pag namatay sila, tutungo ba sila sa langit? Sabi nila, I hope so. No? I guess so. Ganun ang kanilang sagot. Pero sa atin, tiyak tayo. Kaya kung saved ka this morning, kapatid, magpatuloy. Sabihin mo yung tapat mo, kapatid, magpatuloy tayo. Sige, sabihin mo. Sabihin mo. Sige. Brad, tuloy lang. Sis, tuloy lang ta. Oh. Hello, amen? Okay, sige. Ligtas, kapatid. Kaya patuloy po tayo. Pangalawa, I am favored by God. Binigyan tayo ng mga favor ng Panginoong Diyos. Pag namatay tayo, sa langit tayo. Tapos, ang inheritance natin, kasama natin ang Panginoong Diyos, co-heirs tayo ng Panginoon. Meron tayong mga spiritual blessing. Meron tayong mga spiritual riches. Grabe ang favor ng Panginoon sa atin. Kaya wala tayong dahilan na hindi po magpatuloy. Amen? Ang grace ng Panginoong Diyos, ginising kanya ngayong umaga, binigyan kanya ng blessing, binigyan kanya ng family, binigyan kanya ng friends, binigyan ka ng salvation, and a lot of things. Enough na yun, kapatid, na magpatuloy tayo. We are favored by God. Okay? Next, ano pa? Third, I am a child of God. Anong sabi ng song ba? I'm a child of the King. I'm a child of the King. No? Kaya tayo po mga kapatid, ito yung reason na dapat tayong magpatuloy. I am saved by God, I am favored by God, and I am a child of God. Amen. Praise the Lord. Okay? And then, next. Okay? Where? Sa anong area naman? Alam na natin, anak ka ng Diyos. Gipaboran ka ng Diyos. Niligtas ka na ng Diyos. Sa anong area ka dapat magpatuloy? Sa anong area anong espiritu tayo dapat mag-continue? Alright. Okay, number 1, in serving the Lord. That's number 1. That's very basic, mga kapatid. In serving the Lord. No? After tayo na saved, dapat ang ng Panginoong Diyos, ng Panginoon sa atin, is that we need to serve the Lord. Joshua 24. Joshua 24, please. Open your Bible. In the book of Joshua, chapter number 24. Joshua, after Deuteronomy. Look at final chapter. Alright? Anong sabi niya? Okay, Joshua chapter 24, look at verse 14. Alright, verse 14. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and what? In truth. And put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye what? The Lord. Okay, first thing mga kapatid na ating makita, okay, notice nyo? First thing, okay, sabi dito, now therefore fear the Lord and serve Him. Anong criteria? Ginikuha ng Lord sa pag-serve sa Kanya. Sabi niya, in sincerity and in truth. Ito dapat ang ating motivation. When we serve the Lord, there must be sincerity. When you give to the Lord, there must be sincerity. When you sing to the Lord, there must be sincerity. Doing something for the Lord, it must be from the heart. Amen. In sincerity and in truth. Take note that word. Anything na dapat nating gawin, mga kapatid, dapat must be from the heart. First of all, serving the Lord is personal. Nobody could serve for you. Walang pwedeng tao na mag-substitute sa pag-serve mo kay Lord. Individual responsibility po natin ito. Hello? Hindi pwede si mama mag-serve para sa iyo kay Lord. Hindi pwede si papa. Hindi pwede ang kapatid mo. Hindi ang ibang tao. Kundi ikaw mismo. Notice the word ye. That is singular. You. Kita nyo, verse 14, Brad? Verse number 14 sa ating binasa. Personal. Individual. Okay? Fathers must serve the Lord.
Mothers should serve the Lord. Children should serve the Lord. Everybody, all saved people must serve the Lord. Serving is personal. Okay? Number 2, serving the Lord is our priority. Amen? Our priority. Priority in sincerity and in truth. Pag priority mo ang Panginoong Diyos, kapatid, walang pwedeng magharang sa'yo. Walang pwedeng magpigil sa'yo. Kasi sincere ka eh. Totoo yun, paglilingkod mo sa Panginoon. Hello? Yun ang require ng Panginoong Diyos. Kasi ang mga Israelite, makinig po kayo, mahilig silang mag-promise. Pero hindi nila tinutupad yung kanilang pangako. Kaya sabi ni Joshua dito, okay, you should serve the Lord in sincerity and in truth. Alright? Is God our priority? Amen. Kung priority mo ang Panginoong Diyos, sana ngayong hapon babalik ka. Hindi, mas priority natin dapat ang Panginoon every Sunday. Mas priority mo kaysa negosyo mo, mas priority mo kaysa labahin mo, mas priority mo over any other thing. Because we serve the Lord. Hello, amen? And serving the Lord should be our priority. Okay, next, mga kapatid. Ano pa? Serving the Lord is profitable. Colossians, please. Look at Colossians. Colossians chapter number 3. Mga kapatid, makinig po kayo. Makabuluhan, may kwenta po ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi po ito sabi na baliwala lang, routine lang. No, it's not. Colossians 3:23. Colossians 3:23, please. Anong sabi ni Paul sa mga taga-Colossians? Let's read verse 23. Verse 23 and 24. Read. And whatsoever ye do it heartily as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance. For what? Ye serve the Lord Christ. Underline the word, for ye serve the Lord Christ. To whom tayo ba? Kanino tayo nag-serve? Not to the pastor, not to other people, but to the Lord. Kaya dapat heartily, because we serve to the Lord, not to people. At sabi ni Lord, yung nag-serve heartily will receive reward. Maliwanag. Kaya, dito ito sana mag-motivate sa atin. I will do this heartily, I will do it heartily, because God is going to reward me someday. Amen. Alright? Kaya hindi po sayang, kapatid. Huwag kang manghinayang. Huwag kang manghinayang sa mga bagay ipagamit mo sa Panginoon. Huwag kang manghinayang sa mga bagay ilalaan mo sa Panginoon. Hello, amen? Mga kapatid, and by the way, dapat lahat tayo maging asit sa gawain ng Diyos. Kung may talent ka, dapat asit ka sa church. Kung may gift ka, dapat asit ka sa church. Kung Bible student ka, dapat asit ka sa church. Kung negosyante ka, dapat asit ka sa church. Napakaganda kung lahat tayo maging asset para sa gawain ng Diyos. Ang ating potential magamit sa Panginoon. For ye serve the Lord. Sabi ni Paul sa mga Colossian believers, huwag kayong pabulakbol-bulakbol. Sabi niya, patuloy kayo, magpagal kayo. Why? Because you serve the Lord, and because of that, you are going to receive a reward. Okay? Profitable, may kwenta, may saysay ang paglilingkod sa Panginoon, kapatid. You know what? Walang greatest na trabaho sa mga Christian kundi ang maglingkod sa Diyos. Walang hihigit na bagay sa pag-serve sa Panginoon. Yung iba, proud na proud. I thank the Lord, 20 years ako sa government. I thank the Lord, nakaserve ako sa presidente ng Pilipinas natin. I thank the Lord. Privilege sila. Merong kapitbahay si Pastor Maglangit doon sa Bohol. Driver siya, personal driver ni President Gloria Arroyo. Personal driver. Kung saan si Arroyo, kahit Brad, magpunta sa Mindanao, dalhin siya. Para pag makikunboy, siya ang mag-drive. Personal driver. Sa bahay niya, sa kanyang itinerary, siya, taga Bohol. And very proud siya, Pastor. Oh, grabe, sabi niya, it's a privilege, taga Bohol, na himong driver ni Arroyo. Oh, di ba driver lang ba? Kahit gani siguro, gardener ka lang sa presidente, proud ka. Uy, don't you know, presidente, amo ko. Di ba grabe ang bugal mo? Oh, gapamunya ka lang sa garden sa presidente, pero
grabe na ang pride mo dyan. How much more, Panginoon? Higit pa sa presidente. Higit pa sa kaninong tao na pinakamapangyarihan sa mundo. Kasi Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords, ating pinaglilingkuran, kapatid. Kaya huwag mong i-underestimate ang sarili mo na basta-bastahin mo lang ang pinaglilingkuran natin. Amen? Profitable. Profitable. Alright. What else? Serving the Lord must be exclusive. Siya lang dapat. Matthew 4, verse number 10. Matthew chapter 4, verse number 10. Tingnan niyo po. Ang Matthew chapter 4, verse number 10. Anong sabi dito? Ito yung account na gitempo ni Satan ang ating Panginoong Hesus. Wala po siyang kain. Okay, 40 days and 40 nights. Tapos, 3 times po siya gitempt. At ito po yung final na sinabi ng ating Panginoon sa kay Satan after sa kanyang mga attempt. Alright, look at verse number 10. Verse number 10. Matthew 4:10. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him, take note this word, and Him only thou shalt, or shalt thou, what? Serve. Underline the phrase, Him only shalt thou serve. Siya lang dapat ang ating pinaglingkuran. Wala na pong iba. Wala na tayong dapat pang i-worship kundi ating Panginoon. Wala tayong dapat pagsilbihan kundi ang ating Panginoon. Hello? Wala tayong dapat pagbigyan ng oras kundi Him only. Kaya maraming Kristiyano hindi magamit-gamit sa Diyos sapagkat they are serving two masters. Dalawa, the Word and the Lord. No, you cannot serve two masters. You have to choose either one of them. Sabi po ng Matthew 6:24. Basahin po natin mga kapatid. Anong sabi niya? Okay? Can anyone makapag-serve po ba? Oh, no. Verse 24. Verse 24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and Mammon. Mammon is a god of money. Diyos-Diyosan po ng pera si Mammon. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at the God si Mammon. Hindi mo pwede mong mahalin ang isa o kutyain yung isa. Mamili ka. Amen, Christians? Kaya today, dapat si Lord lang dapat ang ating paglingkuran. Exclusive. Amen. Balikan natin po. Balikan natin ang Deuteronomy, mga kapatid. Anong sabi po? Joshua 24. Joshua 24, please. Balikan po natin saglit. Verse 14. Anong sabi po ni Joshua sa kanila? Bago po siya mamatay, ito po yung farewell message ni Joshua. Girecall niya ang goodness ng Panginoon bago yung after sila nag-cross sa Red Sea at yung paano nila na-conquer ang promised land. Nagpatayo sila ng mga bahay na kung saan di nila pinaghirapan. Girecall ni Joshua ang kagandahang loob ng Diyos sa kanila, yung favor ng Panginoon sa kanila. Gidrive out ang lahat nilang mga kalaban. And dito po sa kanyang final message, ito na yung binasa natin kanina. Verse 13, Joshua 24:13, And I have given you a land for which ye did not labor. Sabi ng Panginoon, binigyan ko kayo ng lupa, di kayo naghirap, di kayo nagpagal. Cities which ye built not, mga syudad na hindi kayo nagpagawa. And ye dwell in them, at tumira kayo. Of the vineyards and olive yards which ye what? Ye planted not. Di kayo nagtanim, pero grabe yung favor, Mga vineyards, olive yards, di kayo nagtanim, pero ye eat, kayong kumain. Kaya sabi na yun ni Joshua, verse 14, Now therefore, fear the Lord. Magkaroon kayo ng takot sa Diyos. And serve Him in sincerity and in truth. Notice the next thing, Brad. Ano sabi niya? Members, notice this phrase, and put away the gods which your fathers served on the other side
of the flood. Pinatanggal sa kanila yung mga Diyos-Diyusan. Kung gusto nyo maglingkod sa akin, gusto nyo magsilbi sa akin, tanggalin nyo muna yung mga Diyos-Diyusan nyo. Hindi kayo pwede maglingkod sa akin kasama ang Diyos-Diyusan. Hindi nyo pwede akong magsabayin, ako at ang Diyos-Diyusan sa other side of the flood. Alisin nyo yan. Kung totoo kayo, sincere kayo sa akin, at ang truth na sa inyo, put away the gods of the other side. Dapat exclusive lang si Lord. Siya lamang ating pinaglilingkuran. Christian, wala ka na sigurong ibang Diyos-Diyosan ngayon, Santo Niño, Santo Nila, o San Vicente, San Ferrero, ano pa yan. Pero meron tayong mga Diyos-Diyosan na bit-bit pa natin. Maybe trabaho mo, hindi ka fully serve the Lord, kayo nang inuuna mo. Pwede siguro negosyo, yun ang naging Diyos-Diyosan mo ngayon. Na hindi ka mag-give up mo, hindi mo mabitaw-bitawan, kasi andyan pa yan, mas lalo mong binibigyan ng panahon, binibigyan ng oras kaysa Diyos. At yun ang naging Diyos-Diyosan mo ngayong umaga. Maybe karelasyon mo, maybe girlfriend mo, boyfriend mo, or whatever. Family mo na una kaysa Diyos, that is your Diyos-Diyosan. Ang higit sa lahat, maraming Kristiyano ngayon, ang kanilang Diyos-Diyosan, mga gadget na. Na wala nang oras mag-pray, wala nang oras magbasa ng Bible. Kaya nandun nakafocus na. Kapatid, be careful. You cannot serve God and mammon. Sinabihan sila ng Israelite, put away. Alisin nyo yan, mga bagay na yan, kung totoo kayong maglingkod sa akin. Ano ang Diyos-Diyosan mo ngayon na hindi ka makabalik sa hapon? Hello? Marami tayo. Pastor, gamay taliti, di na tayo makabalik. Hello, amen? Huwag na tayong mag-sideline, kapatid, kung Sunday ng afternoon. Pabayaan mo yung labahin. Pabayaan mo yung tindahan. God will take care of that. Kung ibigay mo sa Panginoon yan, mas higit ka pagpapalain ng Diyos, ibibigay ng Diyos yan. Isusupply ng Panginoon. Magtiwala ka lang sa Kanya. Magtiwala ka. Unahin mo lang siya. Hindi po, kapatid, bingi ang Panginoon. Hindi po siya bulag na hindi niya nakikita ang pangangailangan mo. Gusto lang ng Panginoon Diyos, magtiwala ka sa Kanya. Panginoon, unahin kita. Alam ko yung salita ay totoo. At maglingkod ako ng tunay at ikaw nang bahala sa akin. Kapatid, walang Kristiyano nagtiwala sa Diyos na gutuman. Hello? Kulang ka lang sa tiwala sa Kanya. Put away the gods, ano daw rat? Which your fathers served on the other side of the flood. Sabi pa niya, verse 15, nagpatuloy po si Joshua. Verse 15, ano sabi niya? And it seemed evil unto you, kumpara sa inyo, pangit, masama ang paglingkod sa Diyos, mamili kayo. And if it seemed evil unto you to serve the Lord, choose you this day, mamili kayo sa araw na ito, whom you will serve. Sino ang inyong paglilingkuran? Whether the gods which your fathers that were on the other side of the flood, yung bang mga Diyos-Diyosan ng mga tatay ninyo sa kabilang dako, kabilang side, sabi niya, of the flood, or the gods of the Amorites, o yung mga Diyos-Diyosan po ng mga Amorites, in whose land you dwell. But ano sabi ni Joshua? But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen! Sabi ni Joshua, nag-declare siya. Whether maglingkod kayo, mamili kayo, at kung pipiliin ninyo na maglingkod sa Diyos-Diyosan sa kabila ng inyong mga tatay, mga ninuno, pero sa akin at ang aking pamilya, kami ay maglilingkod sa Diyos. Wow. Ito yung tatay na may paninindigan. Ito yung tatay na may firm decision. I don't care if you serve the Lord or not, but as for me and my house, we will serve the Lord. Wala siya kadepende sa iba. May mga tao na pag wala ang mama, di magsimba. Pag wala ang misis, di magsimba. Pag wala si mister, di magsimba. Mali yun. Dapat marunong tayo manindigan. Serve the Lord! Kaya baka ikaw bang gamitin nila, ma-challenge sila. Serve the Lord! I challenge mga young people, makinig kayo, na wala pa dito mga peresyo, magpatuloy kayo.
Kay baka sa pagpatuloy nyo someday, na-remember ko ba sabi ni Mrs. Hicole, na-remember nyo pa? Asawa ni Brother Joe. Nauna na Christian si Brother Joe. Tapos later on, sa sige na simba ka-baptist na Christian na si Brother Joe, sabi ni Mrs. niya, ngaway kagapang hagad sa simbahan niyo, wow. Oh. Si Mrs. niya na nagmuno. Ngaway mo ko gihagad sa simbahan niyo. Di ba, maupod mo ko sa imo. Oh. Bakit? Kaya ang bana nagpadayon. Kaya kung wato nagpadayon ang bana, madala yan si Mrs. I don't think so. Pero dahil nagpatuloy si Mrs., si Mr., patuloy, si Mrs. na engganyo. Oh, ngaway mo ko ginahagad. Oh. Ngayon, praise the Lord, amen? Pero nabi, putong hagadon. Oh, iba putong hagadon. Oh. Ay, Brother Edwin, hagad, amen? Brother Romy, hagada. Pahay matakan. Ano Domingo, bugi ko sige na hagad, daw? Babae lang mula ko, may simbahan mo ko, simba ka lang. Ay, hindi. No? Nami kung upod si Mr. kang Mrs. Oh, ano halang? Oh, amen? Mang, Father's Day ba? Nami kung may asawa tani ba? Oh, ano pala na? Christians, huwag ka makontento na ikaw lang. Ikaw lang mag-serve kay Lord. Ikaw lang mapuntang langit. Samantala mga relatives mo, wala. Hindi. Serve the Lord with your husband, with your family. Napakaganda. Ano sabi ni Joshua? Okay? Sabi niya, but, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Exclusive. Sa Kanya lang tayo dapat maglingkod. Wala nang iba. Siya lang ating paglilingkuran. Diyan pa tayo? Amen. Where? In serving the Lord. Okay. Alright. So, ito na yan kanina. Next mga kapatid. Ed is studying His Word. Sa anong area tayo dapat mag-serve, Where? In serving the Lord. Oh? Doon tayo dapat mag-continue. No? Doon tayo mag-continue. Pangalawa, in studying His Word. Okay? Pag-aaral. Oh, I hope, memorize natin yan, mga members. Ano ito? 2 Timothy 2:15. Ano yan? Study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed. Rightly dividing the word of truth. So yun po yung biblical approach sa pag-study ng Word of God. Hindi po yan denomination. Hindi po yan siya, but biblical approach, we need to study the Word of God. Why? Studying God's Word is personal. Ang pag-study pala personal, study to show thyself. So self, sa iyo, Brad, sa akin. Tayo, kanya-kanya tayo. Bawat isa sa atin, hindi ako pwedeng mag-study para kay Brother Marvin. Hindi ko pwedeng mag-study para kay Brother Bernard. Hindi. Dapat kanya-kanya tayo. Sarili. Na mag-study tayo. And we are told na mag-study tayo. It is a personal responsibility. Hello? Personal responsibility natin. Okay? Pangalawa, studying God's Word is a command. Anong first word? Study. Huwag yung sinabi, Brad, please study. Hindi yan suggestion. No, it's command. Study. Complete sentence na. Study. Hindi yan optional. Study. Mothers, study. Fathers, study. Young people, study. Hello, amen? All of us must study. Kung lahat tayo mag-study, wow, napakaganda. Hindi lang puro laro-laro. Making melody in my... Ay, ano man ang puro hampang-hampang ng naulang kwinta. Napakaganda kung lahat ga-study ng Word of God. Hello, amen? No, para mag-grow tayo. Para mag-strong ang bawat isa. Kaya nga, blessing, meron tayong discipleship. No, kaya dito tayo mag-grow. How I wish itong mga bagong baptize. Dahan-dahan na sila. And by the way, kayo ng mga newly baptized, I hope kung wala kayong Bible, approach me. Para mabigyan kayo ng Bible kaagad. Blessing po yan na mabigyan kayo ng Bible, di na magbili. Hello? Amen? We need to study. We need to study the Word of God. Okay? Alright, it's a command. Next, studying God's Word will what? Help us to avoid what?
deception. Ang pag-study daw ng Word of God, yun yung dahilan na maiwas tayo ng mga deception. Alam niyo po, ang dami ng mga kulto ngayon. Mga maling turo. So kung wala kang alam sa Bible, prone ka, madali kang matangay. Madali kang ma-deceive. Oh, sana ngayon nag-claim na Diyos? Nagtatago na. Nagtatago na kay meron ng warrant of arrest. So may mga turo ngayon na andito na tayo ngayon sa persecution. Nandito na tayo sa tribulation. So nalaktawan, Brad, anong gilaktawan niya? Ilang dispensation ang gilaktawan? Church age, rapture, tapos persecution na. A kingdom na. Millennium na siya. So, merong dalawang dispensation, ang church age, tapos ang rapture, tapos ang kingdom. So, kung wala kang alam sa Bible, akala mo totoo na dito na tayo sa kingdom period, which is wala pa. Hello, amen? May naniniwala ngayon na post-trib, ang rapture after tribulation. So, ngayon daw, tribulation na tayo ngayon. After dito, tsaka ang rapture. Hindi po. Ang sabi ng Bible, rapture, bago tribulation. So kung di natin yan alam, sabi tayo na, gano'n po ba? Kaya to avoid deception. Kung di ka magbasa, Brad, makinig mga members, mga tatay, kung di ka mag-study ng Word of God, sige ka pa absent, tapos wala kang basa-basa sa Bible, hindi ka makikinig ng preaching, baka one day malaman ko, balik Islam ka na. Hello? Baka may tatay na dito, balik Islam. Tingala na lang ta, Brother Bernard, may kagi na. Meron ng tawag doon. Butang-butang dre, kaya nagpunta na pala sa Mecca, nag-Hajj na siya. Nag-Hajj, pilgrimage ba? Isa man yung na requirements. Pag makapunta ka doon sa Mecca, entitled ka na. At entitled na siya, maging imam. Wala na. Sa simbahan, wala gabasa Bible. Karon na imam na sa mosque. Dito na sa Grand Mosque, tapos gadastir na. Whole dress na. Don't you know, may mga pastor nag-imam? Totoo po yan. Baptist pa ha? Nagbalik Islam. Imagine mo, pastor, nagbalik Islam. Bakit? Walang alam sa Bible. Di niya kabisado. O maybe, mali ang pag-interpret niya sa Bible. Don't you know, ang God sa Muslim, crescent moon, iba yung God nila. Kaya sabi ng Bible, we need to what? Amen? Study His Word. Hey, Christians, don't stop. I believe sa mga baguhan pa, may mga words kayo sa Bible, hindi mo pa maintindihan. Normal lang po yan. Pero keep on studying. Keep on studying. Don't stop. Little by little, mag-learn kayo. Ako dumaan din. At may mga bagay pa rin. Until now, study pa rin ako. Pero di ako nag-give up. Okay? Habang buhay tayo. I challenge Brother Jubin, patuloy lang. Don't be discouraged, mga kapatid. Amen? Continue. Study God's Word. Hello? Amen? Let's continue. Kasi ang learning, wala guys, stop. Okay? Number 1, anong area tayo dapat magpatuloy? In serving the Lord. Number 2, in studying His Word. Number 3, in separating from the world. Amen? Amen? No separation leads to poor testimony. Sabihin nila, di ba Christian yan? Di ba Christian yan? Di ba kasimba yan? Bakit andyan pa? Di ba Christian yan? Bakit meron pang... Hello? Di ba Christian yan? Bakit may hawak pang pulang kabayo? Dalawang tao pumunta, first time sa Manila. Punta sila sa restaurant. Mga manulman. Huwag sila pahalata. Pre, ayaw pahalata, probinsyano ta. Manilag ta, Manilag ta. Para di ta maisahan, para di ta mabalaan nga taga-probinsya ta. Paunahon ta sila.
Punta sila sa, yung may inuman gamay, Brad. Order, kabilang lamisa. Waiter! Dalawang agila. Oh. Dalawang agila. Oh. Serve na yun. Kabilang lamisa naman. Waiter! Dalawang pulang kabayo. Hatid, dalawang kabayo. Trade horse gali. Sila, dalawang agila, dalawang kabayo. Dali lang, simple lang. Sabi na, ako'y order pre. Waiter! Sir, ano po? Dalawang pato! Gidalhan mga kapatid. Giinom nila. Bakit anong lasa mo yung pato pre? Silver swan pala. Hindi mag-ibang lasa, silver swan. Oh. May kabayo, may agila. Sa kanila dalawang pato. Di ba pato, may ang silver swan? Oh. Ibang lasa pre, talagang sagad na sagad. Huwag ka pahalata pre, para di tayo malaman. Hipos ka lang. Ubusin natin ito. Inubos nilang dalawang pato, mga kapatid. Oh. So dapat tayo, mga kapatid, meron na tayong separation. Hello? No. Kaya pag meron tayong hindi natin madadala ating pamilya. Kung nandyan pa tayo sa mundo, ang gawain sa mundo, ang gawain sa unbeliever, dala-dala pa rin natin. Wala tayo, hindi tayo maging testimony. Hindi natin sila madala. Dapat ang ating pananamit, dahan-dahan atin na pong baguhin. Mga babae, kung una mahilig tayo sa miniskirt, ngayon long skirt na. Hello, amen, napakaganda tingnan ang babae. I admire sa mga babae na talagang mahahaba. Oh, feminine na feminine, leading lady. Oh, at di mo mapagkamala. Sinong babastos sa'yo pag maganda ang damit mo? Sinong babastos sa'yo na lalaki? Kung ka, ang damit mo matino, di ba? Marespeto. Bakit ang mga tao ngayon ginabastos? Kasi sa damit din yan. Bakit naproprovoke ang mga tao, lalaki, lalo na mga unbeliever, mang-rape dahil sa suot ng babae? Do you think maprovoke sila mang-rape kung wala silang nakikitang something? Hello? Yes or no? Totoo yan. Kaya magdamit ng tama. Magdamit ng ayon sa Diyos. Kalugod-lugod sa Diyos. At makinig mga babae, ang pagdamit ng tama, hindi lang sa araw ng linggo. Kundi sa buong araw po yan, buong linggo. Sa bahay ka man, sa simbahan man, saan ka man pupunta, dapat Christian tayo magdamit. Hello, babae? Oh, gamay lang gid ang amen. At I'm happy na doon sa dagat, walang mga lalaki nagahubad maligo. Kung may modesty sa babae, ganun din sa lalaki. Amen? Tapos mga lalaki, kung mag-short, wag yung, wow. May mga lalaki, short-short hanggang dito din. Masagwa din yan, pangit. Dapat mag-short lalaki kung pwede. Actually, may sibahan talaga na bawal, Brad. Kahit maligo, nakapantalon lalaki. Totoo yan. Yung taga-lipa, Brad, ang kanilang practice, pag naligo ng dagat, nagapantalon, mag-basketball, nagapantalon, bawal sa kanila ang mag-short sa lalaki. Kasi sabi nila, kung may modesty sa babae, bakit sa lalaki wala? Nakuha nyo? Mas matindi yun. Iwan ko lang kung kaya ng mga lalaki, kung impose natin, bawal ang short dito. Oh, paano mag-basketball, mga buki? Ala! Nag-jogging pants. Kapantalon lahat, oh. Ka-slugs pa. Imagine mo. Di naman tayo extreme. Tama lang. Anak ko, hindi ako favor sa mga lalaki maligo nakahubad. Whether swimming pool or dagat. Ikaduha, pangalawa, makati ang tubig. May protection. Oh. Separation. Hello? Christian. Oh. May kanta. Oh, mga Calvary. The beer I used to drink, I drink it no more. The beer I used to drink, I drink it no more. The beer I used to drink, I drink it no more. There's a great change since I have been redeemed. Oh, ang beer daw ginainom niya dati, hindi na. Kaya may change na,
mula nung na-save siya. Hello, amen? Oo. The pants I wish I used to wear, I wish I wear it no more. Hello, amen? Yes, mga kapatid. Andiyan ba tayo? In separating from the world. Next, no separation leads to what? Enmity with God. James 4:4. Alright. Diyan pa, may oras pa tayo. Hello? Okay, diyan ba tayo? James chapter 4, verse number 4. Oh, ang sabi ng Bible? James chapter 4, verse 4. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is what? Enemy of God. So hindi pwede mag-agree ang world at si God. Nakuha nyo? Si Lord at si God, hindi pwedeng magkasundo. Ang word is word, God is God. Whosoever will be a friend of the world is what? An enemy of God. So kaaway ng Diyos ang mga taong wala ga-separate. Nakipagkaibigan sa mundo, no? Nakipagkaibigan sa mundo. Nasa mundo pa tayo, mga ginagawa ng kamunduhan, kapatid, ay hindi po, no? Hindi po magkasundo. Kaya dapat umiwas tayo sa mundo. Maliwanag ang Bible sa Romans chapter 12 verse number 1. But be transformed by the renewing of your mind. Sabi ng Bible, mga kapatid, no? Dapat mag-transform tayo. We should not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, wag tayo, no? Separate tayo dapat, mga kapatid. And look, diyan ba tayo? Okay, third, no separation is a sign of what? Carnality and immaturity. So, kapag di pa tayo marunong mag-separate, nagpapakihiwatig yan ng kapatid, immature pa tayo. Di pa tayo nag-grow. Kasi ang taong Christian talaga nag-grow na, dahan-dahan. Mula nung ako, kapatid, gawin ko lang example, nung nalaman ko ang Bible, dahan-dahan, give up ko yung mga bagay na hindi na po kalugod-lugod sa Diyos. Kahit walang nagsabi, nabasa ko lang sa Bible. Pero give up ko na ako nung una. High school pa ako, mahilig ako manood ng sine. Halos pag may bagong showing, yung iba pa lang, next showing, tandaan ko na yan, pag-ipunan ko na yan. Oh, kasi ganun. Ang buhay ko nung una, mahilig ko manood ng sine. Pero nung naligtas ako, binago ng Diyos dahan-dahan, wala na. Pero yung ibang Christian ngayon, ang sine na pinapasok sa bahay. May mga Netflix na, may mga kung ano-ano na, may mga CD na. So, ingat tayo dyan, mga kapatid. Oh, maraming mga Kristiyano na humaling sa Korean novela. O nagapulaw sa Korean novela. Oh, ang mga idol, mga Korean. Hello? Hindi Korean akin, pastor, si Ungbak. Pariha tabad, Ungbak. Alright. Okay. And then last, okay, in what area tayo mag-continue? Tanda natin, in serving the Lord. Number 2, okay, studying His Word. Third, atin na, kanina, in separating from the world. And of course, fourth and last, in supporting the work of the Lord. Oh, dito tayo, mga kapatid. Number 1, morally. Morally, pag sinabing morally, your presence. Yung pagpunta mo dito, yung pag-attend mo, Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday prayer meeting. Dapat andito tayo. Sana hindi lang tayo Sunday morning. Hello? Christians, napakaganda kung anong attendance natin sa morning. Di ba? Ganon din sa hapon. Ganon din sa Wednesday. Di ba napakasarap? Don't you know that you are encouraging your pastor? Every time na napunta ka dito, bumalik ka dito, na-encourage ang pastor. Oh, sabi ng pastor, the more pa ako mag-study para ma-feed ko yung mga tao. It's a blessing. Kaya gusto mong humaba ang buhay ng pastor mo, magbalik ka. No? Gusto mo maging happy ang pastor mo, magbalik ka. Kaya yun ang nagpapaligaya kay pastor. Oo. Kung yung mga pastor nga, pag meron kang post, tapos mag-heart, wow, ganun lang kababaw ang happiness ng pastor. Lalo na pag magbalik ka. Oo. So morally, wala na tayong enough time, but Hebrews 10:25. Not
forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, as so much the more, as you see the day approaching. Not forsaking the assembling. Huwag nating Brad, ang ating pong, pagtitipon, baliwalain. Next, spiritually. Through your prayers. Suportahan natin ang gawain ng Diyos. Marami tayong dapat ipag-pray. Pray for your pastor, pastor's wife, his family, Sunday school teachers, the ministries, the church, all of us, missionaries, local, foreign. Marami tayo. Kaya attend kayo sa prayer meeting. Members, attend kayo sa prayer meeting. Ma-enjoy nyo po ang blessing ng Panginoon Diyos sa prayer meeting. Spiritually, we can pray together. We can pray together. Let's pray. And then, financially. How to support our church financially through your financial blessing. Kung may blessing ka, mga kapatid, don't forget, give it to the Lord, no? Bigay tayo ng offering natin. Hello? Let me just stress this. Ang dami nating need. So, totoo lang, medyo kulang talaga ating offering, mababa. Don't you know, Sabado pa lang, 2 tricycle lang, gahingi ng gasolina. Magkano ngayon ba ang litro ng gasolina? 60 plus. Tapos, ngayong week, may increase more than 1 peso. Oh, 2 tricycle. Plus, kung magsira yan, naghingi naman ng tire. Ating electric bill, wala gababa 4,000. May tubig tayo, binabayaran. May kitchen tayo, ginarintahan, 1,000. Sa totoo lang, kapatid, minsan ang offering hanggang dito na lang. Wala na sa amin. There was a time, mga kapatid, na may mga time ang offering. Magabili pa tayo ng bigas dito sa simbahan. Kaya pag walang offering, Brad, saan tayo? Ang sasakyan, kailangan din ng krudo yan. At pinakamababa yung sasakyan, ginatubil ko 1,000. Ang 500, magkano lang? Ilang litro lang. Ang 500 ngayon, 60 plus ang krudo. 500, anong ikot-ikot mo lang, wala na. Kaya pinakababa, ginatugong ko sa sasakyan, 1,000, pinakababa. Oh. Need namin. May mga estudyante pa. May sa bahay din. Kaya pag hindi mag-cooperate, members, wala tayong ibang paraan to support our church but through your financial, amen? Kaya pag may blessing, may trabaho ka, may income ka, don't forget. No? Although ang tithes hindi naman mandatory sa ating panahon ngayon. Pero dapat meron tayong offering. No? Bigay tayo para sa Panginoon. Oh, para to support our church. Wala tayong ibang way to support our church. But, Lord, tithes and offering, no? Our offering to the Lord, support our church. Okay? Supporting the work of the Lord. Don't be afraid to choose different path than others. Okay? Huwag tayong gumaya sa mundo. Marami man doon. Make a choice. No? Stand for God, mga kapatid. Amen? In serving the Lord, no? Where? In studying His Word, in separating from the world, in supporting the work of the Lord. Oh. Magawain natin. Kung kaya natin, naging maaga, kapatid, sa outing, why not gawin natin maaga din para sa Panginoon? Sa Sunday, di ba? How I wish na sana lahat tayo nasa Panginoon, no? Mga kapatid, salamat sa may mga memories tayo sa pagtrabaho natin. Yan, labor of love. Labor of love natin yan. Yung building natin, labor of love yan. Kung meron magtrabaho dito, and by the way, this coming workshop natin, mag-assign naman tayo ng families para mag-sponsor sa pagkain. Kasi mga 6 sila, ating bisita na magpunta dito. Yung team na mag-conduct ng music workshop, mga 6 sila. So maybe 2 pamilya, Brad, per meal. Oo. Martes sila magdating, Lunes. Martes sila mag-uwi. Tuesday. Tulungan natin ito. Tulungan natin. Para ito sa church natin. Alright. Okay? And lastly, but how can you? Tama? Hindi ka makakontinue kung di ka una ligtas. So, dapat save muna. Dapat save muna. Okay? If you are not saved, you are dead
in trespasses and sins, patay tayo, separated tayo kay Lord. Alright. The problem, you are an enemy of God. You are a sinner. You are condemned. You are bound to hell. That's the spiritual status, condition of a sinner. But praise the Lord. You must believe, trust the finished work of Jesus Christ at what? Where? At the cross of Calvary. 1 Corinthians, andyan po yung gospel. I delivered unto you first of all that Christ, which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again on the third day according to the Scriptures. The way of heaven, the way of salvation is what? Eternal life. Jesus died for you. He is the only way. Amen? Ang mga unbelieving will go to hell. So, Ephesians 1:13, in whom He also trusted, after that He heard the word of the truth, the gospel of your salvation, in whom also that He believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Amen. You must believe or trusting the finished work of Jesus Christ, sufficient to save you. Hello, amen? Be saved today. Baka may hindi pa saved. I hope nasira na ang mga bisita. Brother Jason, nasira na, Brother Marvin. Walang ibang kaligtasan. Hindi simbahan, hindi relihiyon, hindi bautismo, hindi good works. Ang makapagliligtas, kapatid, walang iba ang ginawa ni Kristo sa cross. So, siya ang gumawa para sa atin, hindi ikaw ang gagawa para sa Kanya. Okay? Manampalataya ka lang sa ginawa ni Kristo doon sa cross. Believe the gospel, the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Tayo po'y tumayo, manalangin tayo. Panginoong Diyos, amang makapangyarihan, maraming salamat ngayong umaga. Salamat sa mensahe. Salamat, Lord, hindi masyadong mainit ang aming panahon. Salamat sa blessing ng mga reminders today. And help us, Lord, na sana makapagpatuloy kami. Gi-command nyo kami, gi-counsel nyo kami, gi-challenge nyo kami, at gi-commend nyo, Lord, ang mga taong nagpapatuloy. Kaya, Lord, I pray, sana po, first of all, ang aming mga newly baptized, sana magpatuloy sila, Panginoon. Bigyan nyo sila ng grace, bigyan nyo sila ng lakas, na sana hindi lang sila active 1 month, 2 months, 3 months, kundi hanggang sa pagbalik ninyo, Lord, magiging active kaming lahat sa inyo pong gawain. I-bless nyo kaming lahat, and help us, Lord, na mag-continue kami in serving the Lord, Panginoong Diyos, in studying your word, in the Lord, in separating from the world, and higit sa lahat, in supporting the work of the Lord. By our finances, whatever man na paraan, Lord, help us na maging blessing kami sa aming local church. Makatulong kami sa pag-propagate ng gospel, pagpalaganap, Panginoong Diyos, sa inyo pong gawain. Gamitin nyo kaming lahat, nanay, tatay, kaming lahat, Lord. By your grace, gamitin nyo po kami. Bless your people, and help us, Lord, makakontinue. Di namin kaya ito kung wala ang inyong grace. Hindi kami makapag-continue. We cannot promise, Lord, na hindi kami manghina man lamig. Kaya kailangan namin, Panginoon, ang iyong biyaya, kailangan namin iyong tulong upang makapagpatuloy kami hanggang sa inyong pagbabalik. Habang ikaw ay nakatayo, kapatid, ngayong umaga, huwag tayong aalis sa building na hinamon tayo today na magpatuloy. Nais ng Diyos magpatuloy. I know, may mga kahirapan tayong ma-encounter, may mga struggle tayo financially, o whatever pa man. But nais ng Diyos, ikaw at ako'y magpatuloy. Ayaw ng Diyos na huminto ka. Ayaw ng Diyos mag-back out ka. Ano man yung dahilan, ano man yung mga problema mo, may Diyos na tumutulong sa atin. Handang tumulong, gumabay sa atin. Ang gawin lang natin, lapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng lakas. Ngayong umaga, pwede ka bang lumapit sa altar bago tayo magsilabasan? And let's pray to the Lord. Panginoon, tulungan niyo ako makapagpatuloy. Alam ko po, minsan nanghihina ako. Alam niyo po, maraming mga bagay naghahadlang sa akin. Maraming mga bagay na minsan, Panginoon, nagiging dahilan, hindi ako makapagpatuloy. May mga pangamba ako. Kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Ibigay mo sa Panginoon ang pangamba mo. Ibigay mo sa Kanya ang iyong pagtitiwala. Tutulungan ka ng Diyos. Nais lang niya, lumapit ka sa Kanya ngayong umaga. Pray, Lord, tulungan niyo ako ako'y makapagpatuloy. Sana hindi lang Sunday morning. Sana hindi lang Sunday afternoon. Kahit Wednesday, gusto ng Diyos magpatuloy ka, kapatid. Sa paggawa
paglilingkod, pagsiparit sa mundo. Gusto ng Diyos, magsiparit tayo sa mundo. Amen. How about the others? O Diyos naming banal, once again, pasalamat po kami sa inyo, Ama, sa araw na ito na kung saan muli po, kami po ay nagkaroon ng pagkakataon. Kayo po ang aming masamba, kayo ay aming mapasalamatan, kayo ay aming mapuri, at makapakinig higit lalo, Panginoon, sa mga mensahe po na para po sa aming kaluluwa. Sana po ang mensaheng ito ay makapagbigay hamon sa amin na kami, Panginoon, ay magpatuloy po. Magpatuloy hindi lamang ngayon, susunod na taon, kundi hanggang sa iyong pagbabalik. Palakasin niyo kami, Panginoon. Bigyan niyo kami lakas upang malabanan anumang hamon sa buhay namin at anumang bagay na dumarating sa amin, sana po malagpasan namin, Panginoon. Maraming salamat muli po. At Lord, pinagkatiwala namin ang gawain na ito. Patuloy mo kaming patnubayan. And sa aming paghihiwalay pansamantala, ingatan niyo kami. Aming mga young people, bukas, na mag-attend po ng youth camp sa Jensen. Sana, Panginoon, ay ma-enjoy nila ang 4 na araw. At sana sa pag-uwi nila ay may kaibahan sa kanilang buhay. Mahamon sila. At lalo pa sila, Lord, magamit, maging mainit sa paglilingkod po sa inyo. And tulungan nyo, ingatan nyo sila sa kanilang pagbiyahe bukas. I-provide nyo ang kanilang mga financial needs. Higit sa lahat, Lord, ang aming mga newly baptized. Salamat po muli, nadagdagan naman ang aming church. And it's our joy and it's our responsibility to pray for them. Alagaan namin sila. I-take care namin ang mga bagong Christian na naging part ng aming local church sa Marbel. All glory, honor, thanksgiving, binabalik namin sa inyo. In Jesus' name. Amen and amen. This time, balik natin sa ating moderator, Sir GM, and then after that, our song leader. Okay? Magkuha tayo special offering, mga kapatid, later, no? Para sa pangdagdag natin ng ating electric bill. So, may offering pa. At so, may kasama ko sa leader. Ang first stanza, mapagkita sa ating special. Amen. 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 Praise the Lord. Yeah.